Tol, si Vincent Dafalong, ba't di nyo imbitahan? Yun na, nakita ko na isang beses sa studio eh. Hindi nahiya akong lapitan siya. Yun ang kurig. At tingnan mo na, yo. Quiet. Mga tol, kung hindi nyo kilala itong dalawang bisita natin ngayong gabi, ibig sabihin, nakatira kayo sa kuweba o sa ilalim ng malaking bato. Mga kapatid, gusto ko ipakilala sa inyo ang mga maestro ng basag na berso, Luni and Abra. Yun, no? Yo! Kailangan ba talaga yo? Bakit yo? Bakit yo? Pambungad po yan pag hip-hop na. Panggulat. Yo! Yo! Tsaka pag-isip yan, iisip kayo. Yo, Tsaka tahimik voice mo na. modulation din bago mag-rap. Tsaka filler. Good, no? Yo! Pang-check. Yun. Check. Ito, unang tanong, kailan daw kayo magbabattle ulit? Kasi parang ang tagal na raw hindi nag-flip top. Supposed to be, individually, may laban kami. Kaso na-busy sa mga album. Ngayong, kailan ba yung laban ko dapat? August? Ngayong August Sa Canada. 24. August 24. Canada yan, ha? World Domination 4, 5? World Domination 4. Parang maglalaban-laban yung lahat ng bansa doon sa Canada. Parang yun yung Rap Olympics nila. So may kalaban dapat ako doon, Amerikano. Philippines versus US. Kaso yung bagyo na, yung huling bagyo, na-stuck kami sa Tacloban ni Ron Henley. Hindi ako nakapunta ng embassy appointment ko. Although tinry ko pa nung isang araw, hindi na talaga ako pinapasok. Parang kailangan ng appointment para makadiretso ka doon. So hindi na tuloy. Na-move siya sa January. Pag ganun ba silang gumagastos nun? Pag gano'n? Wala rin silang pera eh. Parang, So ikaw na rin, hanap ka na lang din ng... hanap rin kami ng sponsor dito. Tapos pagdating doon, ano na lang, ad space doon sa mga sponsors, sa mga battles. Cash na lang kung sa may... Medyo baliktad nga dahil babattle nila ako dahil para sa views. Dahil Pilipinas may pinakamaraming views eh, out of all the countries. So, for that sole reason. Kalaban niya legend eh. Sa ano? Actually, siya yung tatay ng battle rap. Siya yung naka-invento nun. Thesaurus. Thesaurus pangalan niya. Thesaurus. Thesaurus. Disorus. Meron siyang 103 battles online. Online pa lang yun. Ako pangalawang battle ko pa lang in English. So, sayang hindi natuloy pero January, mas magkakaroon ng kwento dahil yun nga, hindi natuloy. Mas maraming bars. Tol, ikaw naman sa'yo, Abra, ano ang bago sa'yo? Ano po, bali tinatapos ko rin yung first solo album ko. Tapos pagkatapos nun, saba ko ulit sa one-on-one. Hindi ko pa alam kung sino kalaban. Nakakamiss ba? Nakakamiss ko lumaban. Kasi lumalabas ako sa mainstream TV, ano? Yung transition from, yung dati, cult following, underground. Tapos nag-mainstream. Tapos ngayon, ikaw may commercial ka pa, lumalabas ka sa Channel 4, no? Ikaw, nag-guest ka sa mga noontime shows. Pag nag-crossover ba kayo, parang tingin nyo may bahagi ng identity ninyo na kailangan nyo isuppress? Kasi nakaharap na kayo sa mainstream. Oo, na-realize namin yun lately. Lalo na may mga batang nanonood, tapos TV yung medium. So, control talaga. Lalo na pag freestyle. Oo eh. Parang Mahirap sanay ka na anything sabihin, goes. Tapos biglang MTRCB dun sa TV, parang kokontrol mo yung lahat. Pag pinapanood namin yung videos, yung grabe yung mga bunganga ninyo. Gusto kong sabunan. Pero ngayon, pag pinanood mo yung mga videos ngayon, natututo na rin yung iba na nalilimitahan na yung pagmumura din, no? Parang nagkakaroon ng side-side na rin. Tsaka sa parang responsibility na rin nila ma-distinguish yung kung ano yung dapat nilang kopyahin, sa hindi, sa kung ano yung dapat dun lang sa battle mismo. Kasi mga bata rin nanonood sa YouTube, pare. Mga bata. Mga bata eh, mga below 10 years old nanonood na sa inyo. Konsensya nga. Lahat ng mga pinakamasasakit na panlalait ay narinig ko na sa bunganga na itong dalawang ito. Kaya nga yung pagpunta ka sa kalye, nag-flip top yung mga bata. Okay, usual question sa gustong tanong. May oras ba talaga na, ewan ko, yung talagang mapipikon ka? Meron, pero siguro ibang dahilan. Hindi dahil sa mga sinabi sa'yo. Napikon ako sa isang battle dati dahil hindi naghanda yung kalaban ko para sa akin. Okay. Kumbaga nag-freestyle lang siya, tapos walang dating yung ginawa niya. Tapos ako naghanda ako para sa kanya. So yun, nakakapikon yun. Kesa sa mga... So kasi parang given na yun. Parang nainis ka doon na, practice ka, no? Oo, tapos siya, yun lang. May nanilang kita, tapos ba't ganyan, no? Hindi mo rin pwede ipakita na parang napipikon ka. Kasi parang talo pikon yung dating sa lahat. Pati sa battle MCs mismo, tsaka sa mga tao. Pag pinakita mo na hindi mo kayang i-handle yung stress nung nandun ka sa arena, parang... Nag-dos por dos kayo, no? Yung dos por dos, yung dalawahan na labanan, ano? Napakahaba, no? More than 30 minutes, ano? Tapos, kalaban nyo yung si Say... Si Smuggler. Sayis, ano? Tapos may mga detalye na. May mga detalye na, ewan ko kung totoo yun, na personal na ng mga detalye. Yun ba, hindi rin nakakapikon yun? Hindi. Kasi Iba din usually, parang false cracks yung iba eh.
Parang Ano ibig sabihin false cracks? Parang yun yung isa sa mga ability ng MC na gumawa ng isang kwento na pagmumukha mong totoo sa harap ng mga tao. So isa yun sa mga Nakausap ko yung girlfriend mo. Ganito Ganito, sinabi niya ganyan, sa akin. oo. Oo. Pero yung iba doon, pwede mo naman i-mix na katotohanan. Tapos parang itatago mo eh. Gagawin mong illusion yung paano mo siya lahat convincing. Hindi kasi yun kung totoo, hindi eh. Nasa creativity mo yun eh. Kung paano mo nakarelate yung mga tao sa mga reference Execution, mo. construction, tsaka relatability. Ng... Pag kayo ba'y tahimik. Nag-iisip kayo nun, ano? Pag Yun yung pang ano eh. Kumbaga Kasi parang dapat yung for sa sex vaccine ed ka eh. yakap eh. Habang may sinasabi ka na nakahanda mo, tapos halimbawa, binabara ka niya habang nagsasalita ka, iniisip mo na agad sinasabi mo, ba't mo ako binabara? Huwag kang piling matalino. Bagito, gusto mo ikaw na rito. Alam mo yun, habang sinasabi mo yun. So, meron ka nire-reserve na parte ng utak mo para dun sa spontaneous mo. At Kasi pag... kailangan hindi siya magmukhang... Yung sulat mo, kailangan magmukhang spontaneous. Tapos yung spontaneous mo, kailangan magmukhang sulat. Structured. Hindi nila dapat malaman Hindi yun. mo malaman yun. Galing nung pagkasabi mo na yun, ah. Parang planadong chaos, ganun. Planadong anarkiya. May method Parang ni chess madness. game din yung ano eh, yung battle game. Oo. Hindi kayo napipikon, kunyari, nasa mukha Tapos tumatalsik-talsik pa eh, no? Tapos dinuduro-duro ka pa. Hindi, Natatawa ako doon. Oo. Kaya kayo tumatalikod. Baka lagi yun eh. Kasi taga ko na nagbabattle eh. So, dumaan ako sa part na sinisigaw ko yung kalaban ko. Actually, mahilig akong manigaw. Depende sa kung ano yung ginagawa ko. Pero pag halimbawa sumisigaw tapos walang Hindi bagay sa linya yung sigaw. Maingay lang. Parang natatawa ako minsan. may tamang gamit kasi yung sigaw eh. Kumandang Pero attention. magkakabarkada din sila tol eh. Yung mga kalaban nila eh. Usually, pag nakalaban na namin, magkakaibigan naging kaibigan din namin. Mas mahirap siguro pag totoo mong kaaway. Mas okay yun. Mas maganda okay, yun. maganda yan. Mas okay yun. Yun ang Kasi hinahanap talagang... namin yun. Kasi naman, nananawagan na kami sa lahat. Yan. Kasi halos lahat kaibigan na namin, so parang nakakailang na mag-battle ng parang may mga pigil na part. Oo. Kasi doon mo lang makikita talaga yung ano eh. Kaya siya Dati fresh na fresh, di magkakakilala lahat eh. tingin ko siya sinusundan dahil parang siyang drama na parang doon mo lang maririnig yung mga bagay na hindi mo maririnig kahit saan. Na parang lahat ng lait na, ay, ito pwede gusto ko lang sabihin sa kaklase kong pangit. Gagamitin mo ito. parang ganun yung epekto niya kasi nakita ko sa mga bata pag obserba ko parang. Ginagamit nila lagi. Oo. Sa isang interview, maganda yung sinabi mo, no? At yun yung mukhang yun yung avenue na in-explore nyo ngayon. Iba yung rap battle, iba yung producing, recording. Music side. Ginagawa lang namin to para talaga ma-promote yung music. Kasi yun yung pinaka-core nung Kami ginagawa. pumasok dito, gumawa kami music. Tapos yung flip top, matagal na yung rap battle eh. Para siyang Tinawag ano lang eh. siyang flip top dahil... Exhibition, practice ng skills, dami mong matututunan din habang lumalaban. Pero wala bang umaangal na pag iba yung temperament, ang sentiment ninyo pag live, iba yung temperament naman yung pag sa recording. Pag may kumukuha sa amin na show kasi, di ba, nililinaw natin kung ano ba gusto nyo, kukunin nyo kami as performers o gusto nyo kunin kami as battle. Baga, iba yun, magkaiba. Minsan kasi, kukunin kami yung performers. O sige, may papaakitin kami tatlong ano dito. Minsan akala nila parang ganun lang kadali yun. Although may effort pa rin yun na parang Kailangan mag-isip. Oo. Pero kailangan handa kami. Isa sa mga kailangan tinanggap na namin yun na anytime. Pa may ipapalaban. Ready for battle. Kailan mo na-realize na yun yung itawag mo sa pangalan? Paano ba yung proseso ng pagpili ng pangalan? Parang kunyari ako, pwede ko ba sabihin na lang na yan na lang yung... Pangalan? Sa yun, tol. Talaga? Holistic. Lahat. Kunyari ako ba, gusto ko tawagin ko na lang yung pangalan ko. Jun, pangalan ni Kahoy. Jun. Anong pwede? Kahoy, gano'n. Pwede Mas ba? okay siguro kung ano yung talagang tinatawag sa'yo. Kasi kung papangalanan mo yung Sanay ka na. halimbawa, para lang maging cool, halimbawa, Oo. MC super tight, mga ganun. Hindi ka rin MC matatawagin ng mga tao ganun eh. Ako Uy, kasi, super tight. Ako gusto ko Kahoy. Abra ko sa apelido niya, Looney. Kasi Marlon ako, Marlooney tawag sa akin nung high school. Kaya naging Looney. Ginawa ko na lang ng acronym para ko. Kasi ikaw? Abra Cosa po yung last name. Ayun, Akala ko nung una, taga-Abra talaga siya. Kaya nakakatakot to, tol. Mga warlord yan. Yung nag-gig na kami sa Abra eh, weird eh. Abra in Abra. Saya din sa Abra. ganda. Good vibes ng mga tao. Tol, nung ginawa mo yung commercial ng shampoo,
Nung nakikita mo sarili mo, parang, okay, hindi yata ito yung Abra na napapanood natin sa mga tagisan na mga basag na berso, mga ganun. Pero parang na-feel ko na, paano ko kaya gagawin yung character ko na manoneutralize ko yung pagkakikay ng kanta gamit yung skills ko. So naisip ko, ginawa ko yung verse. Nung ginawa ko yung verse ko, parang wala akong sinacrifice na kahit ano. Ikaw pa rin yun. Lyrical to lahat. Pero din natin lalagay sa ganun. Bagay ba? Bagay. Nagustuhan naman ng mga tao. So kung ano, parang yung medyo na-realize ko, parang I want to do great things so I could like earn a lot of money and use that money to do greater things. Yeah, sabi ko. Sa topic na yan kasi, di ba, merong mga underground MCs na, lalo na yung mga nasa message board, di ba, na pag nag-mainstream ka, parang wala ka ng credibility. Hindi mo naman kasi mapipigilan yun eh. Pag kumakatok na sa pintuan mo, Parang status yun eh. Kahit gaano ka underground yung style mo, pag sumikat yan, 1.5 mainstream ka na eh. 1.5. Hindi, tsaka ito lang yan eh. So, ibig sabihin si Francis Magalona walang credibility kasi mainstream siya. Parang ganun yung... conflict din yung mindset. Kasi ganun din yung mindset namin. Nagsisimula kami, galit kami sa mainstream artist. Na parang ayaw namin na Yun yung drive pinapatugtog eh. sa radyo. Ayaw namin ng ginaganyan. Pero pag yun yung dahilan mo eh, kaya ka gumagawa ng music para i-share mo yung music eh. Ba't mo? Eh di sana doon ka na lang sa bahay, di ba? Nag-rap ka na lang mag-isa or gumawa ka ng music mag-isa kung hindi na naman talaga makaka-relate yung mga tao sa sounds. Kaya yung mga music namin ngayon, medyo mas transcendental, medyo Kahit kakaiba, ano pa rin. tao, kahit ano. Mas panloob. Mas panloob. Alam mo, Lord, subukan kong pumunta sa, sa battle nila. Napaka-organized nila eh. Oo. Sobrang Kung organized sinabing pa. time, Oo. tapos. Kapag tahimik talaga. Tapos may mga ano pa kayo dito, band. Bawal cellphone. Bawal yung ano. Papalabasin agad na ano. talaga? Oh, men, sobrang organized talaga. So parang hindi rin imposibleng magkakaroon ng away eh. Tsaka totoo talaga palang may mga chicks na mga naka-short shorts. Marami doon. Maraming chicks sa mga battle. Hanapin niyo lang doon. Hanapin niyo lang. Akala ko sa bubble gang lang yun. Totoo talaga yun, tol, yung mga, Nandun, nakakalat lang sana. Di ba, meron pa doon siya kasama. Iba't ibang walks dalawa of yung life chicks na nanonood niya sa battle eh. Nakakatawa. Nakakatawa ko sa buong pamilya sila eh. Sa buong May bata pa eh. May bata pa. Battle ni Batas yun ah. Sa buong pamilya. Ikaw ina-accuse ka, pero hindi ko naman nakikita ang ano masama dito, no? Na sinusulat mo raw muna yung mga ibang mga pyesa mo na ginagamit mo sa battle. Bakit? Why is it so wrong sa eksena ninyo? Ba't may ganung perception na mali siya? Hindi naman, Actually, hindi siya mali. Ganito kasi siya. Akala kasi ng mga tao, mas madali mag-freestyle kaysa sa magsulat. Pero kung huhugot ka ng verse, zone lang. Masinulat mo. mas mahirap yun. Mas mahirap. Kasi pinag-isipan niya. Tsaka yung detalye. Pati yung words. Detail Ito bang construction. tamang So, words misconception na yun gagamitin mo? na mas skilled ka dapat. Ang skill, nakikita yun, pag napaghalo mo yung dalawa, Yun. hindi pwedeng isa lang. Seamlessly. Yun yung skill doon. Ikaw, ganun ka rin ba, Raymond? Sorry, Abra. Ano rin po, meron mga baon ka rin na written. Oo, Mas may mga pwede ka rin mag-freestyle anytime. So imimix mo lang dun eh. Tapos kasabay nun yung pressure na ang daming tao nanonood sa'yo, paano i-control yan. At alam mo na mas marami pang makakapanood sa'yo sa camera. So lahat ng pressure na yun, kailangan ipaghalo. May mga mental workout kami na Alam mo siguro na lahat ng 16 mali. bars. Kakabisaduhin namin, hindi namin sinusulat. Wow. Ano ba, traffic sa EDSA. Isang buong Magsusulat ako ng isang verse, 16 bars. Hindi ko susulat yun. Susulat ko lang Sa sa utak ko. Pagdating ko sa bahay, tatandaan yun hanggang sa... Maging ano na siya, on impulse na lang, parang bigla nang lalabas yung rhymes. So, Pati yung thought. Galing. Ako, personally, hindi ko siya kinakabisado as words, as mnemonics. Inaano ko siya as images. Parang drawing. Para madali siyang ma-conjure sa mind mo. Tapos, Ayan, Yan. on the Pwede, fly mo pwede siya nyo gagawin. magamit yan sa pag-aaral, no? Yung kamatayan schemes. Isang buong, kung paano mo papatayin. Pero creatively, yung paggagawa. Tools of secrets of the trade na ito pinag-uusapan natin to. Matindi yan, ha? Akala dapat natin malaman nila basta-basta yun lang para na gano'n, ano? Hindi, para mas misconception. malalim nga eh. Kasi yun ang tula eh. Ang tula is nouns eh. Kasi dapat Mahi. limited ka pa rin ng rhyme. Hindi pwedeng hindi ka Hindi nagra-rhyme. pwedeng hindi nag-rhyme. Hindi pwedeng yung huling syllable mo lang yung nagra-rhyme. Pag nagra-rhyme kami, buong phrases. Halimbawa, Minsan, ang hindi dami na pa. uso ang Celia Electrica. Ira-rhyme namin sa si Rustong Padilla, may dead na. Halimbawa, buong phrase siya, hindi yung dulong ano lang. So, nagiging kapanapanabig ko, ano kaya ira-rhyme niya dito? Ano kaya ira-rhyme niya sa Lord de Vera? Kakaibang skill din yun eh, na hindi ka lang magra-rhyme sa 1 or 2 or 3 syllables, kundi makakabuo ka ng isang
mga complete thought na mas marami pang syllables doon. Parang kakaiba rin. Tapos pwede mo pa isingit din yung mga internal multi-syllables mo sa gitna. Para kung kunyari gumagawa ka ng A, may B, ka sa gitna, tapos mag-A Mga ulit. internal. medyo Poetry technical workshop na yun. na to, tol. Yun na yun, ano? Poetry workshop na to. Tapos yung mga ibang nasa literary, Petrarchan iba sonnet yung... na yan, sinabi niya halos. Oo, iba yung tingin sa inyo, parang mababa eh, no? Pero di na alam. Halos Kung gaano pala ka- lang din pala yung... Kasi iniiwasan din namin magtunog nerd na parang alam namin yung mga literary devices, yung mga metaphor, assonance, kumbaga ginagawa na lang namin doon mismo. Kaysa ipakita namin na ito yun. yung metaphor, ito yung simile, ito yung Tapos X-factor niya, alliteration. pasok siya sa music. Yun. So pag narinig nila, ba't ang ganda pakinggan nun? Kasi ito yan, ginamit namin to. May poetry yan, hindi yan basta-basta puro mura. Kaya mas ring kasi parang nakamulti yung syllables, kaya mas naaalala nila. Galing. Galing. Kailan nyo nalaman na sikat na kayo? May mga nagdo-doorbell na bata sa bahay. Seryoso? Sa bahay. Yun na. Tapos antay ka lang lumabas, gano'n. Oo, hinihintay nila ako. Tapos papicture sila, papasample, magkakapaw sa harap ng gate. Tapos nakakapagod na dahil. Yan, Pwede rin ba ako Pinagbibigyan mo mag-doorbell? naman. Pinagbibigyan ko dahil okay naman sila, mabait Mga na. bata Binabantayan naman. nila yung, pag wala ako, binabantayan nila yung bahay. Mga bata. Pero may lumipat na Bata ako, talaga nasa yung Fairview. audience talaga, no? Kung Oo, click ka pero talaga, Pasig, bata talaga doon yung lahat. ano eh. Laking Pasig ko yan, parehas kami laking Pasig. Ikaw, Kasi din po. paano mo nalaman na Ganun din po, mga pa-picture kung saan-sana, hindi lang sa events, para mga random places Production din to, tol eh. Di ba? Kahit hindi- Nag-ano ka rin. Asa opo, minsan. Yan Director po, din to eh. picture ng mga tao. tindi, no? Dahil Kayo ba ba- dyan, nagkaroon kayo ng mga chicks? Dahil mga... Ako po, kasal na po ako, may anak ako. Ayun, parehas pala tayo dyan. Wala Si po ang Abra, girlfriend malapit to ngayon. si Abra. Ito si Abra, single na single to. Single na single. Gabi-gabi yata, iba-iba na uuwi mo to. Hindi po. Bait po ang bata. Oo nga eh. Oo, yun. Kailan nyo nalaman na ito pala yung tadhana na gusto nyong tahakin? Nung unang beses ko mag-perform sa underground scene, na kasama ko yung grupo ko, LDP. LDP, oo. Tapos bata pa po kami noon. Tapos yung performance namin noon, parang biglang tuwa yung mga tao. Tapos parang, kakaiba tong ginawa ko Tapos nagulat din ako sa sarili ko nung ginawa namin yon. Nagulat ako sa buong eksena, kung gaano siya, makulay siya, underground siya pero makulay lahat ng elements. Ang gagaling ng mga tao, isang magandang battleground. Tapos doon ko parang na-realize na, parang ito yung gusto kong tahakin na landas Exciting to Kung hindi mo ginagawa to ngayon, ano ka dapat ngayon? Tingin ko sir, ano po, negosyante. O kaya siguro creative director ng marketing firm. Oh, advertising. Ah, Ikaw ganun naman. po. Pero director to ng ano eh, ng video, di ba? Ikaw din nagdidirect ng video. Ngayon, recently found love ko lang, parang pag trinay ko lang sa Gayuma nung tatlo po kaming director. So, mula pa lang sa conceptualizing hanggat sa pag-execute ng video, parang ang enjoy nito Ang sarap gumawa ng video. Yung creative mo pa lang, ma-apply mo na ng todo mula sa simula hanggang sa dulo. Oo, hanggang sa editing, Hanggang sa Lahat editing. nandun na. So, nag-enjoy ako. Siguro, pagkatapos po ng a few albums, mag-try ko mag-film. Yan. Yan. Magaon pa ng racket sila. Ikaw naman, Luns. Kung hindi ka... otherwise, ano ba yung ibang alternative career choice mo? Siguro ito lang eh. Ito lang talaga. Ito talaga gusto kong gawin. Mula nung bata ako. 3 years old ako kasi. Di ba nagkakabi? 3 years old ako unang nag-perform in public sa ng airpot ko, sa office niya. Dahil meron siyang regalo sa akin na libro ng mga tulang Pilipino. Mga ulirang anak. Kabisado ko lahat yun eh. Tapos yung mga pag Pasko, di ba, may mga anak kakanta, sasayaw. Ako tumutula ako. So medyo boring yung akin. Pero hindi ko yung tinigilan hanggang lumaki ako. Hanggang sa na-discover ko yung rap ng grade 3. Tapos nung bata ako, yung pinakamalakas mga asar sa service. Nakaupo kayo sa Coleman, tapos tirahan kayo ng nanay. Nanay mo, sobrang taba, ganito. Your mom is so fat. Ganun. Ganun, no? Ganun sa no? Halo-halo na siya na parang... Tapos di mo na-realize, rap na pala yun, ginagawa mo. Yun na. Malaking mautang ko sa airpot ko dahil yun yung grammar police sa bahay, yung nagpupukpok sa akin na meron kang dapat 10 bagong salita sa diksyonaryo araw-araw na magbibigay. Hanggang ngayon? Ngayon ginagawa ko siya na hindi na niya ako sinasabihan. Talagang lagi ako nagbabasa. Pero ang sinasabi niya pag napapanood niya yung mga ginagawa mo?
dati siya yung number 1 kontra. Pero nung nakita niya na sobrang number 1 fan siya. Kabisado niya lahat ng battle ko, lahat ng lyrics ko, pinapanood niya. Alam niya lahat ng nangyayari sa karir ko, lahat ng mga Artist, chismis, singer, lahat pasmo, ng no? Nag-a-advise pa siya sa akin kung ano gagawin ko. So, sobrang saya ko dahil dati, pinaglaban ko tong music na to at yung way of life ko na Ako rin dati. rapping. Ayaw din ng AirPods mo. Parang ano lang, hobby-hobby lang daw, sabi ng mga magulang ko. Hanggat sa dumating sa point na parang napatunayan ko rin na okay to, maganda to, mas maganda pang mangyayari na on a bigger scale. So nung nakita nila yan, parang sabi nila na matutulungan daw ako suportahan yung sarili ko habang ginagawa to. Para for the longevity of it at magawa ko siya na mas matagal at pwedeng habang buhay. Yan. Maganda yun. Ang galing. Sandali lang, ano pang ginagawa ng AirPods mo? Ba't Airpot ko dati, siya, financial analyst sa PLDT. Tapos, taga-edit ng mga report, gano'n siya na tao parang mahilig sa English. Isasaksak niya sa ulo mo lahat ng words na So, in a way, I owe him na parang kung hindi niya inano sa akin yan, hindi ko ganito kadali maano yung mga words, mga kabisado, makakahugon ng mga Swerte mo. ikaw ba gagawin mo na rin yan sa anak mo rin? Kung ano yung ginawa sa'yo? Oo, mula nung anak ko, lagi kong nirarapan yun. Paano pag ang trip pala niya, One Direction? Mag-uusap kami. Ayun. Battle. Anak, pasok sa sako. Sa wakas. Okay, sa tingin niyo, saan pupunta ang rap in the next 5 years? Matagal pa to dahil Mag-evolve pa lalo yung art May form. ibang... ang daming up and coming ngayon. Ngayon, kita niyo si Abra, di ba? Babyface. Pero veterano na yan. Matagal ko Tandaan na nakikita yan, yan. Tol. Matagal ko na nakikita. Akala nila na parang, mga bata kami, bago na kami. Matagal Akala na ko kasi ng mga tao, nagsimula lang yung hip-hop nung Nung nagkaroon ng flip-top. flip. Tawa ko doon. Akala na matagal marami na yan. On that Ano note, kaya yung maraming mga pang... Ayan, yan. Luli and Abra! Parang bata talaga si Abra.